Ikinuwento ni Honey at ng kanyang inang si Tess sa resibo ang sistema ng grupong nambubugaw umano sa mga menor. Nagtatakpan po sila na 1 week pa lang daw po sila andun. Nang bisitahin ni Tess ang hotel May 23 nitong taon, nakita niyang buhay na buhay ang roof deck ng hotel tuwing gabi. Dito pa lang, tinetable na raw ng mga customer ang mga babae, kabilang na ang mga menor de edad. Sa paglalim ng gabi, dito na raw nangyayari ang pang-aabuso sa mga menor sa kani-kanilang kwarto. Papariwara talaga yung buhay nila eh. Kasi yung mga bugaw nagkakapera, tapos yung mga binubugaw, siguro, syempre may mga ano yun ma'am, commission yung mga yun. Hindi pwedeng wala yun ma'am. Ang naranasan ni Honey sa kamay ng grupo, nagdulot daw ng matinding pangamba sa buong pamilya. At sakit ng ganun para mangyari sa kanya ma'am, bata pa siya, malaki pa yung chance niya para maging maayos yung buhay niya. Kaya habang maaga, ginagawa na lang namin ang paraan ma'am. Hiling nila Honey, bukod sa mapanagot ang mga bumugbog sa anak, matulungan din daw sana ang iba pang mga menor na mailigtas mula sa pang-aabuso ng mga bugaw. Hanggat hindi ko na nakakamit ko yung hustisya ma'am, hindi pa rin ako mapalagay talaga na isang araw baka makita nila yung anak ko sa labas, banatan nila ulit or ibugaw nila. Gusto ko rin talaga, hindi ko lang din naman inisip yung anak ko ma'am, kundi yung ibang kabataan talaga na nangyayari sa kanila yung ganun. Sigaw din ng pamilya, maipasara na ang lugar na nagiging itsaraw ng karahasan sa mga kabataan. Yung mga hotel or apartel na yan ma'am, basta lang sila kumita, okay lang. Hindi nila iniisip na sisira na yung mga kinabukasan ng mga kabataan pumapasok doon. May 26, 2020. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.